Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Ay bumabati po ako ng congratulations sa bawat isa. Tayo po ay nakarating na sa taong 2023. And praise the Lord sa kanyang kabutihan at syempre sa pagkakataong tayo po ay magkasama-sama upang patuloy na pag-aralan ang salita ng Diyos. Ito nga po ang programang Kamalayan na inyong napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV, tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Ang programa po natin ngayon o yung episode sa araw na ito, bahagi po ito ng serye. Yung serye po ay inyong masusubaybayan mula po Lunes hanggang Biyernes gamit po ang radyo sa 702 DZAS alas 11 ng gabi, yan po ay sa NCR, sa 1143 DZMR 7:30 ng gabi, kung kayo po ay nasa Northern Luzon, at pwede po sa DYVS pag nasa Visayas, at syempre sa DXKI FEBC kung kayo po naman ay nasa lugar ng Coronadal South, Cotabato. Tayo po ay magpapatuloy na sa ating pag-aaral at pinag-uusapan po natin ang topic na A New Beginning. At kagaya ho ng ating nasimulan tungkol po sa buhay ni Gideon, isang mahalagang pag-aaral. Dahil pag tinignan po natin ang experience ni Gideon, marami ho tayong pwedeng matutunan. Una sa lahat, sa karanasan po ng Israel bilang isang, nung panahong iyon ay binubuong bansa. At maganda hong baliktanawan yung setting kung kailan naganap itong tungkol kay Gideon. Sila po ay actually, nung time na iyon, nasa loob na ng Promised Land. Alam po natin na sa mahabang panahon, hindi pa nga naitatag yung pong bayan ng Israel sa lugar ng mismong Israel na ating kinikilala, ay naroon na po ang maliwanag na sinabi ng Panginoon, I will bless you and cause you to be a blessing. Dadalhin po sila sa isang lupain na ang description, a land flowing with milk and honey. Masaganang lupain. At yan po ang tumatak sa bayan po ng Israel, sa mga Israelita. At yan po ang kanilang inasam, kaya sa kanilang paglalakbay sa wilderness, yan po ang nagbigay sa kanila ng inspirasyon. A land flowing with milk and honey. Subalit kagaya po ng ating natutunan, mga kapatid, interestingly, kahit sila po ay nakapasok na sa tamang lugar na kung saan yung description na a land flowing with milk and honey ay talagang magagamit, pero katakataka po dahil sa kabila ng sitwasyong ito ay kapansin-pansin na sila po ay hindi nag-e-enjoy sa lupaing iyon. At bakit po? Sabi nga sa Judges chapter 6 verse 1, babasahin natin hanggang verse 6. Mula po sa aklat ng Hukom or Judges chapter 6 verse 1 to verse 6. The Israelites did evil in the Lord's sight. So the Lord handed them over to the Midianites for 7 years. The Midianites were so cruel that the Israelites made hiding places for themselves in the mountains, caves, and strongholds. Whenever the Israelites planted their crops, marauders from Midian, Amalek, and the people of the east would attack Israel, camping in the land and destroying the crops as far away as Gaza. They left the Israelites with nothing to eat, taking all the sheep, goats, cattle, and donkeys. These enemy hordes coming with their livestock and tents were as thick as locusts. They arrived on droves of camels too numerous to count, and they stayed until the land was stripped bare. So Israel was reduced to starvation by the Midianites. Then the Israelites cried out to the Lord for help. Kagaya po ng isa sa ating mga natalakay,
huwag nating isipin na yung paglalakbay po from Egypt to the Promised Land is all about geographical location. Bagamat mahalaga ang lokasyon, ang napakahalaga at pinakamahalaga sa lahat ay yung kanilang spiritual condition. Sapagkat doon po sila sa wilderness ay nakaranas po sila ng kasapatan dahil po sa pagkilos at probisyon ng Panginoon sa kanilang buhay. Alam naman po natin yung wilderness, hindi ka tatagal at hindi ka mabubuhay doon. Yung exposure sa elements ay nandoon. Pero kapansin-pansin po na pagka malamig sa gabi, ang provision po ng Panginoon is a pillar of fire. Yan po ay nagbigay sa kanila essentially ng warmth, nagbigay sa kanila ng light, nagbigay po sa kanila ng protection. Kasi syempre, pag nandoon ka sa ilalim noon, sa halip na maranasan mo yung matinding lamig ng disyerto pagkagabi, nandun po yung warmth. At imaginein mo, meron kayong sariling ilaw sa gabi. At yung ilaw na yan also served as a protection for them. Sa umaga naman, na kung saan tirik naman ang araw at napakainit, meron po silang cloud. At kumakain po sila araw-araw ng mana. And from time to time, kumakain sila ng karne. At syempre, yung provision ng Panginoon para sa kanilang maiinom, take note, sila po ay nasa disyerto. Pero nung sila po ay nasa promised land, ang inaasahan natin, because the land is so blessed with the natural provisions, kaya nga ang description, a land flowing with milk and honey. Pero obserbahan niyo po na sinabi nga rito, they were starving. They were hiding in caves. Yung kanilang mga alagang hayupan ay wala na po. At bakit po? Ang sabi ng talata, the Midianites were so cruel. Pero before that, ang sabi ho ng verse 1, the Israelites did evil in the Lord's sight. At kagaya po ng pinag-aralan natin sa isang episode natin, maaari po na sa kanilang pananaw ay wala silang ginagawang masama, pero sa paningin ng Panginoon, ito po ay kasalanan. Bakit po? Ang isa sa mga nangyari sa mga Israelita nung panahong iyon ay nagsimula silang kumopya sa mga kinaugalian ng mga tao sa kanilang kapaligiran. Ginaya nila yung technology, ginaya po nila yung mga pamamaraan, at siyempre alam naman natin yung mga Israelita po, galing sila ng Egypt, karamihan sa kanila po ay sinilang nasa wilderness at wala po silang idea pagdating po sa pag-aalaga ng hayop, sa agrikultura. So kinokopya po nila yan sa mga nakapaligid sa kanila. At isa po sa kanilang ginawa ay kinopya din nila yung mga pagan practices ng mga bansa sa lugar na kanilang ginagalawan. Alam niyo ho, kahit sa panahon natin ngayon, nangyayari ito. May pagkakataon na ang isang bagay po ay hindi tama, pero pag ginagawa ng karamihan, tila parang nagiging katanggap-tanggap. Pagka ho ginagawa ng marami, para bang nawawala yung kaisipan na ito ay mali, ito ay hindi dapat, at ito ay hindi dapat ginagawa o ginagaya man lang. Ganyan po ang nagiging epekto niyan. So marahil ang iba sa kanila ay talagang actively rebelling against God. Maaaring yung iba po sa kanila ay talagang tahasang merong pagsuway, at marahil ang iba sa kanila, bagamat may pagsuway, ay hindi po nakikita ang kamalian ng kanilang ginagawa sa kadahilan ng ginagaya nga nila kung ano po yung prevalent sa kanilang society nung time na yon. So they did what was evil in the Lord's sight. So it also shows na sila po ay naging malayo sa kanilang ugnayan sa Panginoon. Bakit po natin nasabi? Sapagkat hindi na po ang pamantayan ng Diyos ang kanilang naging pamantayan, hindi na po ang sinabi ng Diyos ang kanilang sinusunod, hindi na po ang pinagagawa ng Diyos ang kanilang ginagawa. At dahil po doon, bagamat may kamalian na nga sa kanilang mga ginagawa, ay hindi pa nila nakikita ito. So they did what is evil in the Lord's sight, so the Lord handed them over to the Midianites for 7 years. Yan po ang konteksto nitong kanilang karanasan. Kaya nga ang sabi natin, mas mainam pa na kasama mo ang Panginoon kahit nag-iisa ka, sapagkat ikaw at ang Diyos ay majority, kaysa naman po yung marami nga kayo, subalit suwail, sapagkat pag wala sa iyo ang pabor at pagsama ng Panginoon, kahit gaano pa kayo karami, you will always be the minority. So what can we learn from the life of Gideon? Several things, mga kapatid.
ilang bagay. Number one, it is easier to do the impossible when you are with God than the possible without Him. Mas madali pong gawin ang imposible kapag kasama mo ang Diyos kaysa po yung posible pagka wala sa iyo ang pabor ng Diyos. Ano po yung posible? Well, what was possible during that time was to domesticate animals, was to do agriculture sa isang lugar na obviously very conducive ang ganong mga activities. Pero dahil wala po sa kanila ang pabor ng Panginoon because they sinned against the Lord, kagaya ho ng natalakay natin, ito hong mga kaaway na ito, mga matitindi rin ang style nito Kasi po, kung inyong babalikan ang mga background po nito, ang style po ng mga kaaway nito, ang gagawin ho nila, oobserbahan nila yung mga sasalakayin po nila. Titingnan nila kung ano yung mga activities. So, hinayaan muna nilang magtanim tong mga Israelita, mag-alaga ng mga hayop, bayaan mo lang. At pagka ho, anihan na, ayan, dyan na ho maglulusuban ito. Ganun ho ang style nito. Huwag muna nating pakialaman. Hayaan mo muna maghirap, hayaan mo muna magtanim para pag nilusob nila, marami silang makukulimbat. Kaya nga ho, ang sabi rito, whenever the Israelites planted their crops, take note, planted their crops. Bakit po? Wala na sila sa wilderness. They can actually plant crops in the promised land. Okay? Marauders from Midian, Amalek, and the people of the east would attack Israel. Yan. Camping in the land and destroying crops as far away as Gaza. They left the Israelites with nothing to eat, taking all the sheep, goats, cattle, and donkeys. Walang makain sa isang lugar na kung saan ang description, a land flowing with milk and honey. Madalas nangyayari po yan sa mga tao na kahit sa modernong panahon when we are disobedient. Akala natin we can find security in material things. Tapos ang tendency po natin ay talikuran ng Panginoon, kalimutan ng Panginoon, at panghawakan ng sarili nating karunungan, kakayahan, magtiwala sa ating resources, only to find out later on na kahit po nandyan ang mga bagay na yan, kung wala po ang pagkilos, habag at biyaya ng Panginoon, ay hindi po tayo magtatagumpay. I think kung meron mang lesong na ituro sa atin ng pandemya, yun na hindi ka pwedeng maging mayabang sa harapan ng Diyos. Kaya nga po, napaka-posible ang magtanim, pero hindi nila magawa-gawa. Kaya sabi ng verse 6, Israel was reduced to starvation by the Midianites. Hindi mo ma-imagine, sa wilderness na dapat salat, nakakain sila araw-araw. Samantalang sa lupaing sagana, a land flowing with milk and honey, doon naman sila nakaranas ng gutom. Again, it's not the geographical location, it's about their spiritual condition. So they did what is evil in the Lord's sight, so the Lord handed them over to the Midianites for 7 years. Now, what can we learn sa experience naman itong si Gideon? Alam po natin, nung tinawag siya ng Panginoon, ay may sarili siyang pananaw at may mga dahilan po siya. Ang sabi ni Gideon, my clan is the weakest in Manasseh. And take note, yung Manasseh po is actually a divided tribe. Nung sila po ay pumasok sa Promised Land during the time of conquest, yung kalahati nagpaiwan, kalahati pumasok. So nahati po ito. At dun siya kabilang. At sa kanya mismong sariling patutuo, my clan, yung kanyang lahi mismo, is the weakest in Manasseh. And then sabi niya, sa kanilang pamilya naman, I am the least in my family. So, sa lahat ng tribo ng Israel, nahati yung Manasseh. Sa tribo ng Manasseh na mahina na nga, siya pa yung clan niya ang pinakamahina. At sa kanyang pamilya, siya pa yung pinakaabad. That's how he described himself. Di ba? So makikita mo, from the tribe to the clan, and to the members of his family, ang kanyang sinabi, I am the least. Yan po ang kanyang sariling patutuo. So hindi niya ma-imagine na ang Panginoon ay kikilo sa pamamagitan niya. He was actually hoping that God will work. Ang hindi po niya inaasahan is that God will work using him. Pero tingnan po ninyo, yan ang kanyang tingin sa kanyang sarili at yung kanyang mga excuses ay umikot po sa mga argumentong yan. Pero ang sabi ng Panginoon sa Judges chapter 6 verse 16, the Lord said to him, I will be with you, and you will destroy the Midianites as if you were fighting against one man.
Yung maiksing kataga na yon, I will be with you. Sounds familiar po ba? Alam niyo po, yan ang advantage yung pagsama ng Panginoon. At tayo rin po, we are venturing into this new year, 2023. Palagi kong sinasabi nitong nakalipas na mga episodes natin na nung pumasok yung 2020, umpisa ng pandemic, di ba? Naalala po ninyo, nag-start yan na late 2019, meron daw sakit sa ibang bansa, so we found security sa katotohanan na anyway, may sakit doon, nandito tayo, malayo tayo, hindi tayo maapektuhan. Hanggang later on, lumapit ng lumapit hanggang sa nabalitaan natin, nakapasok sa Pilipinas, and then lockdown. And the rest is history. Maraming plano ang hindi natuloy, negosyo nagsara, trabaho na wala, buhay na bago, buhay na wala. Pero alam niyo po, this year, 2023, maraming mga challenges, maraming mga unknowns, ika nga. Pero ang katiyakan po natin ay ang sinabi ng Panginoon, I will be with you. The same statement that God said to Gideon is the same statement that Jesus proclaimed to us. Ang sabi po niya, I will be with you always, even to the end of the age. Napaka-powerful ng statement na yan. Sa Isaiah 41 verse 10, ang sabi po ng passage, do not be afraid, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my victorious right hand. Nung ako po ay nagpipiloto pa, yung aking flight instructor na may-ari ng flying school, ay paborito ho niyang i-explain to. Isaiah 41:10. And this is how he explained this to us. Ang sabi niya, tingnan mo yung progression. Okay, mag-isa ka, you do it, I will strengthen you. Pag hindi mo kaya, let's do it together. I will help you. Pag hindi mo kaya, okay, tumabi ka muna dyan, I will uphold you with my victorious right hand. So yung involvement ng Panginoon sa atin, laging nandoon. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my victorious right hand. Napakaganda, no? Yan po ang ibig sabihin ng presensya ng Panginoon sa ating buhay. So, maraming unknown ngayong 2023. Bagamat naglabasan na naman ang mga interview sa mga fortune tellers, no? Nitong pagpapasok ng taon, marami na namang ini-interview mga manghuhula, ano naman daw ang vibration for 2023. Mga kapatid, isang tabi natin yan, magtiwala tayo sa salita ng Panginoon, hindi sa mga bagay na yan. Number 2, the most important perspective is God's perspective. Pinakamahalagang pananaw sa isang bagay, sa isang sitwasyon, sa isang tao ay ang pagtingin ng Panginoon. Ang sabi ho ng isang author, when man views his own circumstances, he is given to despair. When he views God's deliverance, he is given to praise. The difference is his vision of God. Napakaganda nun. Pag tayo ho tumingin sa sitwasyon natin, talagang nawawalan tayo ng pag-asa kasi nakikita natin yung overwhelming na kalaban, no? Yung overwhelming na kapangyarihan ng sitwasyon. But when we look up to God and we see His deliverance, we praise the Lord. Alam nyo, napakahalaga po ang dalawang bagay dito. Number 1 is we have to see God in our circumstances. And number 2, we have to see how God sees our circumstances. Kailangan nating makita ang Diyos sa ating karanasan at kailangan nating makita ang ating karanasan sang-ayon sa pananaw ng Panginoon. Tingnan niyo po ang perspective ng Panginoon kay Gideon. Ang sabi sa Judges 6 verse 12, the angel of the Lord appeared to him and said, mighty hero, the Lord is with you. Nakita niyo yon? Si Gideon punong-puno ng mga insecurities, fear, excuses, pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, mighty hero, the Lord is with you. Yan ang paningin mo sa sarili mo, yan ang tingin mo sa sitwasyon mo, pero ang tingin sa iyo ng Panginoon, you are a mighty hero, and the Lord is with you. And then, it is important, sabi nga natin, to see God in our circumstances. Naalala ko yung sinabi ng isang paborito kong devotional na sinulat po ni Oswald Chambers. I think free po ito, downloadable, no? You can check online. My utmost for His highest. Napakaluma na po nito pero napakaganda. Ang sabi niya ganito,
A saint's life is in the hands of God like a bow and arrow in the hands of an archer. God is aiming at something the saint cannot see, but our Lord continues to stretch and strain, and every once in a while, the saint says, I cannot take it anymore. Yet God pays no attention. He goes on stretching until his purpose is in sight, and then he lets the arrow fly. Ang ganda ng description, ano? Para daw tayong bow and arrow na batak ng batak ang Panginoon. Tayo naman, Lord, tama na hirap na ako. Lord, tama na. Pero alam ng Panginoon na without the proper amount of stretching, no, yung strain, yung stress doon sa bow, the arrow will not fly. Hindi aabot di ba? Pagka hinatak mo yun, tas kulang, binitawan mo, hindi aabot yun. May target ang Panginoon Alam niya yung exactong pressure, alam niya yung limits ng bow, alam niya yung potential ng bow. Kaya pag binatak niya yun, nasasaktan man tayo, pero may target siya. At pag pinakawalan ng Panginoon yung arrow, He hits the target, then we realize, Lord, wow, grabe ang iyong wisdom. Di ba? So we have to see our circumstances according to God's perspective. And that can only happen if we have an intimate relationship with God. Number 3, great men became great because of the great God behind them. Okay? Great men became great because of the great God behind them. Can you imagine, no? Nung nagpatawag siya ng mga taong lalaban, 32,000 men. 32,000. Tapos ang sabi ng Panginoon, ang dami nyo, pauwiin nyo yung takot. Sige, umuwi yung takot. Ang umuwi, 22,000. So from 32,000, naging 10,000 na lang. Kasi nung pinauwi yung takot, ay umami naman agad. Uwian yung 22,000. Nung makita po yung 10,000, sabi ng Panginoon, ang dami nyo pa rin. Pag nanalo kayo, sabihin nyo, nanalo kayo kasi marami kayo. Minom kayo sa tubig, sa sapa. Pag inom nila, lahat po ng mga binaba yung ulo at humigop dun sa tubig, pinaalis. Yung sinalok yung tubig gamit ang kamay, yun ang tinira. So sa madaling sabi ang natira 300. Okay, initially 32,000 yan pero kahit na 32,000, ang kalaban po nila nung dinescribe, ang sabi sa description, as numerous as the sands on the shore. Kasing dami ng buhangin sa dalampasigan. Na-imagine mo yung dami nun. Hindi mo mabilang yun. Pero from 32,300 nang natira. Tapos ang gagamitin pa, jars and torches. Dala kayo ng banga at saka sulo. Talagang masasabi natin at that point, teka lang, wala na. Dihadong-dihado ika nga. Pero ito naalala ko yung kanta sa Sunday School nung araw My God is so big, so strong, and so mighty, there's nothing my God cannot do. At alam niyo yan din ang pag-asa natin. We can become great, not because we are good, but because we have a great God who is with us. And then number 4, times of crisis are God's opportunities. Ang panahon po ng krisis, pagkakataon para sa Panginoon. Huwag po nating iisipin na pag tayo po ay humaharap sa krisis, tayo po'y pinabayaan. Hindi po, pagkakataon din yan. In fact, dyan nga natin lalong nakikilala ang Panginoon Ang sabi ni Gideon sa Judges chapter 6 verse 13, Sir, Gideon replied, if the Lord is with us, why has all this happened to us? Where are all the miracles our ancestors told us about? Didn't they say the Lord brought us up out of Egypt? But now the Lord has abandoned us and handed us over to the Midianites. So yan po yung kanyang sinasabi, kung sumasa amin ng Diyos, ba't naman nangyayari sa amin to? Nasaan na yung mga sinasabi ng ninuno namin? Nasaan na yung Diyos na nagpalaya sa amin sa Egypt? Yan po ang kanyang sinasabi. Pero alam nyo ang napakaganda rito, yung katotohanan na, yes, it was a time of crisis, but that time of crisis is an opportunity for God to reveal Himself, to show His will, and para ipakita ang kanyang plano, kalooban at kapangyarihan. Kaya nga, maganda yung quotation, we must never shy away from impossible situations. When the odds seem least favorable for our success, that is when God can gain the greatest glory. So in closing, ito po ang statement. We may not be able to understand fully the methods and motives of God, but we are not required to understand them, simply to trust them.
Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito po ang programang Kamalayan. Napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din napapanood sa Channel 185 sa GCTV at sa ating mga partner station sa AM. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po at mabiyayang bagong taon sa bawat isa. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.